Magandang hapon sa inyo mga kababayan, mga kapatid. Binabati ko po kayo ng magandang hapon. Alam nyo mga kababayan, meron na naman sa ating nagtanong. Ang tanong niya po ay ganito. Siya po ay nagtanong doon sa comment po sa FB. Ang sabi niya po, ganito, Brother Mar, ano po ba ang pagkakakilala mo kay Jesus? Siya ba'y anak ng Diyos? O Diyos o tao o isinugo ng Diyos? Ganyan po yung kanyang tanong, no? Kapatid, sana mapanood mo tong video na ito. Alam mo, kapatid, sasagutin ko yung tanong mo kung ano yung pagkakakilala ko sa kanya. Ang tanong mo kasi sa akin kung ano yung pagkakakilala ko sa kanya. Alam mo, kapatid, ang sagot ko sa iyo, nais kong simulan ng ating pag-aaral dito po sa aklat ng Henesis ng 1:26. Ganito po ang sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan o wangis natin siya lalangin. So, mga kapatid, kung mapapansin niyo yung talata, meron pong kausap yung Diyos. Sabi niya po dyan, lalangin natin ang tao. Ayon sa ating larawan o wangis natin siya lalangin. May kausap po yung Diyos, meron siyang kanatin. Sabi naman po ng mga reliyon na tulis-tulis, ang kausap daw dyan ng Ama, yung anghel. Yan kapatid, meron daw kausap yung Ama dyan, yung anghel. Ngayon kapatid, alamin natin kung sino yung kausap ng Ama. Diyan sa Henesis ng 1:26, sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan o wangis natin siya lalangin. Malinaw po mga kababayan, mga kapatid, na merong kausap yung Ama nung siya po ay lalalang ng tao. Ganito ang sabi kapatid sa aklat ng Kawikaan, meron pong nagsasalita rito na karunungan na bago likhain ng Diyos ang lahat ng mga bagay, lahat ng nakikita natin sa ating mga mata, pati ang langit, pati ang lupa, bago pa simulan ng Diyos yung kanyang lakad, meron pong karunungan na kasama ang Diyos. Ganito po ang sabi niya sa aklat po ng Kawikaan ng 8, versikulo 22 hanggang 30. Makinig kayo kapatid, ganito ang sabi. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Sabi ng karunungan po ang nagsasalita rito. Inari ako ng Panginoon sa pasimulan ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Sabi niya, kasama na ako ng Diyos nung pasimula ng kanyang lakad, bago niya pa pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. So sabi ng karunungan, inari na siya ng Diyos, kasama na siya ng Diyos bago pa ginawa ang lahat ng mga bagay. Itong karunungan, sabi niya. Sa 23, ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula bago nilikha ang lupa. Sabi niya, nandoon na ako bago palalangin ang lupa. Sabi ng karunungan. Verse 24, ako'y nilabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Sabi ng karunungan, wala pa raw yung mga kalaliman, yung bukal na sagana ng tubig, nandoon na siya, kasama na siya ng Ama. Ibig sabihin, hindi pa lumalalang yung Ama, nandun na ang karunungan, kasama na siya ng Ama. Ngayon, dito sa 25, tuloy natin. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol, ay ako'y nailabas. Yan, samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. So sabi ng karunungan, yung langit pala, itong langit na tinitirahan ng Diyos, itinatag lang pala ito ng Diyos. Isa po pala ito sa nilalang ng Diyos. At sabi ng karunungan, bago lalangin ang langit, at nang nilalalang niya ang langit, nandoon na siya. So sa makatuwid mga kapatid, lahat ng bagay na nilalang dito sa lupa, nung nilalalang ito ng Diyos, nililikha ito ng Diyos, meron siyang kasama. At ayun po ay ang karunungan. Ngayon, ang tanong mga kapatid ganito, sino po yung karunungan na kasama ng Ama nung nilalalang niya ang lahat ng mga bagay, nung nililikha niya yung langit pati ang lupa, lahat ng nakikita ng ating mga mata, nung bago niya ito lalangin, ang tanong mga kapatid, sino yung kasama ng Ama na karunungan? Meron pong sinasabi sa aklat ng unang Korinto 1:24, ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ngunit sa mga tinawag, maging mga Hudyo man o Griego, si Kristo ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. So mga kapatid, yung karunungan palang tinutukoy sa aklat ng Kawikaan na kasama na ng Ama
bago lalangin ang sanlibutan, bago lalangin ang langit, bago lalangin ang lahat ng mga bagay, nandoon pala yung karunungan at ang karunungan na yan ay si Kristo. Siya ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Alam mo mga kapatid, tama pala yung sulat ni Juan na ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ni Kristo. Ganito ang ating mababasa sa John 1 ng Gs. Ganito ang sabi: siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Sabi ni Juan, si Kristo to, tinutukoy niya, sabi niya, siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutay ginawa sa pamamagitan niya. Kasi nung nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay, itong sanlibutan, ginawa ito sa pamamagitan ni Kristo. Pero sabi ni Juan dyan sa kanyang sulat, hindi siya kinilala ng sariling kanya. Kasi nga si Kristo yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Nung nilalalang niya ang lahat ng mga bagay, kasama niya na si Jesus. Kung tawagin ang pangalan niya doon, karunungan. Hindi pa Jesus, mga kapatid. Tama ang sabi ni Juan dito sa John 1:1. Sabi niya, nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Kaya pagdating sa 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Yan, sabi ni Juan, nang pasimula kasama na ng Diyos yung berbo. Yan kapatid, no? Sa Diyos naman, nilalang ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya, nung berbo. Ngayon yung berbo nagkatawan tao. Yan si Kristo kapatid. Siya pala ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos na sinasabi ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto ng 1:24. Ngunit sa mga tinawag, maging mga Hudyo man o Griego, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Sa makatuwid mga kapatid, siya yung nagsasalita doon sa aklat ng kawikaan na karunungan, na bago lalangin ang sanlibutan, nandoon na siya. Nung itatag ang langit, sabi niya sa kawikaan ng 8 ng 27, nang itatag niya ang langit, nandoon ako. Yan mga kapatid, si Kristo pala mga kapatid, kasama na siya ng Ama nung una pang panahon nung siya ay naglalalang ng lahat ng mga bagay. At yan mga kapatid, totoo yan. Sinabi yan ni Kristo na siya hindi taga rito, taga langit. Ganito ang ating mababasa sa John 6:62. Sabi niya, ano sa inyo kung makita nyo ang anak ng tao na umaakyat doon sa langit sa kinaroroonan niya ng una? Kasi si Kristo hindi siya taga lupa, taga langit talaga siya mga kapatid. Diyos siya. Yan mga kapatid. Alam mo kasi kapatid, kaya si Kristo naparito yan sa lupa. Bakit siya naparito sa lupa? Alam mo kasi, meron kasi siyang mission na gagawin. Merong kalooban ng Ama na gustong ipagawa kay Kristo. Ganito ang ating mababasa sa John 6 ng 38. Sabi niya, hindi ako naparito sa sanlibutan upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Yan, sabi niya. Gagawin ni Kristo yung kalooban ng Ama. Oo, hindi siya naparito para sa sarili niyang kalooban. Merong kalooban ng Ama na gagawin ni Kristo. Kasi si Kristo, hindi talaga siya taga rito. Siya ay taga langit. Hindi siya tao, kapatid. Ganito ang ating mababasa sa John 13 ng 3. Ganito ang sabi. Si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paparoon. Kasi si Kristo kapatid, galing siya sa Ama. Kaya sabi ng Biblia, sapagkat siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paparoon, babalik. Hindi kasi siya taga sanlibutan, taga langit si Kristo kapatid. Kaya sabi ng Biblia, siya'y babalik sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, ganito, paano ba nag-exist si Kristo? Paano ba siya nailabas ng Ama? Paano siya nag-exist at nagkatawang tao? Alam nyo mga kapatid, si Kristo kasi, galing yan sa sinapupunan ng Ama. Yan. Ganito ang ating mababasa sa aklat ng John ng 1, versikulo 18, ganito ang sabi. Kailanman ay walang nakakita sa Diyos, kundi ang bugtong na anak na nasa sinapupunan niya,
Siya ang nakakita sa kanya at nagpakilala sa kanya. Si Kristo, kapatid, galing yan sa sinapupunan ng Ama. Nasa bosom ng Ama. Ang ginawa ng Ama, nasa kaloob niya si Kristo, inilabas niya si Kristo. Yan, galing sa Ama. Yan, kaya tinawag siyang bugtong na anak. Nung ilabas niya si Kristo, ang tawag diyan, ipinanganak siya ng Diyos. Ganito ang ating mababasa sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 2, versikulo 7, ganito ang sabi. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Yan, ipinanganak si Jesus ng Ama. Galing sa sinapupunan ng Ama, inilabas siya ng Ama. Mga kapatid, siya ay Diyos, mga kapatid. Malinaw na Diyos si Kristo. Kasi, etong mga tagapagturong tulis-tulis, sabi nila, tao si Kristo. Kasi sila, lahat ng pagkatao ni Kristo, inaalam nila. Tao nung umupo, tao nung tumayo, tao nung maligo, tao nung lumakad, tao nung nagsaysay, tao nung ipako. Lahat ng pagkatao ni Jesus, yan ang binabasa nila sa Biblia. Hindi nila nauunawaan yung kautusan ng Espiritu, yung aral ng Espiritu. Alam mo kapatid, no, ang pagbabasa ng Biblia, merong aral ng Espiritu para maintindihan siya ng tao. Ganito ang ating mababasa sa unang Korinto ng 2:10. Ganito ang sabi, ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang sumisiyasat ng lahat ng mga bagay, oo, ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Kung hindi mo uunawain yung Biblia, hindi mo aaralin, hindi mo mauunawaan yung mga malalalim na bagay ng Diyos, lalo na't kung wala kang Espiritu ng Diyos, kapatid. Kaya yung mga tulis-tulis, lahat ng pagkatao ni Kristo, tao nung umupo, tao nung tumayo, tao nung naligo, tao nung ipako, tao nung nagsaysay, alam nga namang ipis nung magsaysay. Siyempre tao nung nagsaysay, nagkatawang tao nga berbong nagkatawang tao, kapatid. Siya ay Diyos. Ganito ang ating mababasa, no, para maunawaan natin dito sa Pilipos ng 2 ng 5-6-7. Ganito ang sabi, Mangag-aral nga kayo kay Kristo Jesus din naman. Bagamat siya'y nasa anyong Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Sabi ng Biblia, bagamat siya'y nasa anyong Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan. Ibig sabihin kapatid, panatilihan yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Si Kristo, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, nag-anyo siyang alipin. Yan nga, nagkatawan tao, kapatid. Hindi siya totoong alipin. Meron bang alipin nag-anyo pang alipin? Yan ang isipin natin, kapatid. Hindi siya totoong alipin, hindi siya totoong sugo. Nag-anyong alipin lang, kaya siya isinugo. Ngayon, siya'y nakitulad sa tao. Sabi ng Biblia, yan, sa huling salita, nakitulad sa tao. Meron ba tao nakitulad pa sa tao? Lalabas sa'yo niyan, kapatid, kung tao ka na, makikitulad ka pa sa tao, ang lalabas sa'yo niyan, super tao ka. Alam mo kapatid, yan ang lalabas sa'yo niyan. Super tao ka na. Meron bang tao nakitulad pa sa tao, tapos alipin, nag-anyong alipin pa? Lalabas sa'yo niyan, super alipin. Kaya si Kristo, kapatid, Diyos yan, kapatid, at naunawaan niya nila Pedro. Ganito ang ating mababasa. Kahit si Pedro, alam niya, Diyos si Kristo. Ikalawang Pedro, ng 1:1. Ganito ang sabi. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo, na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yan, alam ni Pedro, Diyos si Kristo. Kaya nang isulat niya yan, sabi niya, sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Pedro, alam niya, Diyos si Kristo, kapatid. Kahit si Juan, pinatototohanan niya, Diyos si Kristo. Ito ang ating mababasa sa aklat ng unang Juan ng 5:20. Ganito ang sabi. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan.
Yan, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yan si Kristo, tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Siya ang tagapagligtas, Diyos na tagapagligtas. Kapatid, alam ni Juan yan. Naintindihan ni Juan at ni Pedro yung pagka-Diyos ni Kristo. At kahit si Titus, sa sulat ni Pablo kay Titus, at naunawaan niyan ni Titus, pati ni Pablo, Diyos si Kristo. Ganito ang ating mababasa sa Titus ng 2 ng 13. Ganito ang sabi, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yan kapatid, naintindihan ni Pablo nung ibigay niya yung sulat kay Titus, dito sa aklat ng Titus ng 2 ng 13, naunawaan din ni Titus, Diyos si Kristo. Kapatid, alam nila Diyos si Kristo ng mga apostol. Ang problema, yung mga tao sa ating panahon, tao lang daw. Marunong pa sila sa mga apostol. Para bang sila yung nandoon nung mangaral si Kristo. Yan kapatid, alam mo kung bakit? Meron kasing diablo na humaharang sa mata ng tao. Pag hindi ka sumampalataya kay Kristo, lalabas, bulag ka. Ganito ang sabi sa 2 Korinto ng 4:4, no? Ang lahat ng sa kanya ay hindi nagsisampalataya ay binulag na ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutang ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita at ang kaluwalhatian ng ebanghelyo ni Kristo. Pag hindi ka sumampalataya kay Kristo, hindi mo pinanawala ang Diyos si Kristo, ang lalabas sa'yo, binulag ka ni Satanas, kapatid. Yan kapatid, no? Alam nyo, hindi naman ako nagagalit. Ginagalang ko yung paniniwala ng iba. Alam mo kasi kapatid, nagagalit ako doon sa maling aral. Yan, na ituturo nila si Kristo, tao. Alam mo kapatid, pag itinuturo ng tao, si Kristo, tao, hindi siya Diyos, at hindi sila naniniwalang Diyos si Kristo na nagkatawang tao, ang tawag dyan ng Biblia, Antikristo. Ganito ang ating mababasa sa aklat ni Juan. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, ganito ang sabi. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Yan, sabi ng Biblia, no? Yung bawat espiritu raw na nagpapahayag na si Jesucristo'y naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ibig sabihin, kung yung bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo'y naparito sa laman, nagkatawang tao, sabi, ay sa Diyos. Pero kung ang ipinapahayag mo, hindi naman nagkatawang tao si Kristo, hindi naman siya Diyos na nagkatawang tao, anong sabi ng Biblia? Dito sa 3, tuloy ang basa. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong naririnig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Yan. Sabi ng Biblia, pag ang tao daw hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naparitong nasa laman sa makatuwid nagkatawang tao, hindi pinaniniwala ang Jesus nagkatawang tao, kasi nga Diyos siya nagkatawang tao, ibig sabihin yan, sa diablo yan, yan ang mga Antikristo, sabi ng Biblia. Pero ang espiritu raw na nagpapahayag na si Jesucristo'y naparitong nasa laman, totoo yan sa Diyos, sabi ng Biblia. Hindi ko yan sabi, Biblia ang may sabi niyan. Kaya dyan mo malalaman kung sino ang Antikristo. Sabi ng Biblia, subukin nyo ang kanilang mga espiritu. Yan kapatid, no? Kaya yan si Jesus, Diyos yan kapatid. At yan, naunawaan yan ng mga Pariseyo. Yan, naunawaan nila yan. Naintindihan nila sa pinaparating ni Jesus sa kanyang pangangaral na Diyos siya. Kasi mismong nandoon ang mga Pariseyo nung nangangaral si Jesus. Naintindihan nila yan, Diyos si Kristo. Yan kapatid, nandyan sila nung marinig nila yan. Ganito ang ating mababasa sa aklat ng John 10:30. Ganito ang sabi. Yan. Ngayon, sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Ang ginawa ng mga Hudyo, nagsidampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuin. Sabi ni Kristo, bakit niyo ako babatuin? Dahil ba sa mabubuting gawa na ginagawa ko, kaya niyo ako babatuin? Hindi, sabi ng mga Pariseyo, hindi ka namin babatuin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi babatuin ka namin dahil sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayon tao ka lamang.
Yan kapatid, naintindihan ng mga Pariseo yan na si Kristo sa kanyang aral, pinaparating niya, Diyos talaga siya. Kaya sabi ng mga Pariseo, babatuhin siya. Sabi ni Kristo, bakit niyo ako babatuhin? Sabi ng mga Pariseo, bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Yan kapatid, naintindihan ng mga Pariseo yung inaaral ni Kristo, na Diyos talaga si Kristo sa kanyang mga aral, pinaparating ni Kristo sa kanyang mga salita. O ano ginawa ng mga Pariseo kay Kristo? Dahil naintindihan nila na ang aral ni Kristo ipinaparating niya sa kanyang mga salita, na siya ay Diyos talaga. Ganito ang sabi sa Juan ng 5:18, ganito ang ating mababasa. Yan, dito nga'y lalong pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Yan, papatayin si Kristo. Bakit? Sapagkat hindi niya lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag rin niyang Ama ang Diyos at siya'y nakikipantay sa Diyos. Yan kapatid, naunawaan ng mga Pariseo na si Jesus nakikipantay sa Diyos. Kasi pinaparating ni Kristo dun sa kanyang aral, siya ay Diyos. Kasi Diyos talaga si Kristo. Kaya lang mga kapatid, ganito no, sa ating panahon, maraming hindi naniniwala kay Kristo na siya ay Diyos. Yan, yung mga tulis-tulis. Ganito kapatid, no, para maintindihan natin, no. Meron kasing apostol na nagdududa. Ito kamag-anak ito ni tulis-tulis eh. Ganito, sabi niya, no. Nung muling mabuhay si Kristo, sabi niya, hindi ako maniniwala kay Kristo kung maipapasok ko yung aking daliri sa kanyang mga butas na pinagpakuan sa kanyang kamay, maniniwala ako siya si Kristo. Kung mapapasok ko yung aking daliri pati sa kanyang tagiliran. Ngayon, nung makita niya si Kristo, sabi ni Kristo, nga, ipasok mo ang iyong daliri, Thomas. O nung makita ni Thomas, na ipasok niya yung kanyang daliri, nung makita ni Thomas si Jesus, na totoong siya'y muling nabuhay, mula dun sa kamatayan niya, nabuhay na muli si Kristo. Alam mo, sabi ni Thomas, naintindihan niya, Diyos talaga si Kristo. Ganito ang ating mababasa sa John ng 20 ng 28, ganito ang sabi ni Thomas. Nang makita ni Thomas si Kristo, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Yan kapatid, no? Kahit si Thomas, naintindihan niya, Diyos talaga si Jesus eh. Ang problema kasi, dito sa ating panahon, etong si tulis-tulis, hindi makaintindi. Tao daw si Kristo. Yan kapatid, no? Tao nung umupo, tao nung maligo, tao nung gumulong, tao nung naghilamos, lahat ng pagkatao ni Kristo. Tinuturo niya, tao si Kristo. Alam mo kapatid, pag ganyan yung aral mo, maraming maliligaw na kababayan natin, no? Diyos nga kasi si Kristo, galing sa sinapupunan ng Ama. Ngayon, nagkatawang tao si Kristo. Ipinaghanda siya ng isang katawan ng Ama. Yan yung ipinagbuntis ni Maria. Ganito ang ating mababasa sa aklat ng Hebreo ng 10:5. Ganito ang sabi. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinabi, hain at handog ay hindi niya ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yan kapatid, si Jesus galing sa sinapupunan ng Ama, inilabas siya ng Ama, awit ng 2:7. Yan, nung ilabas si Kristo ng Ama, nagkatawang tao si Kristo, Hebreo 10:5, pinaghanda siya ng katawan ng Ama. Ngayon kapatid, pumasok siya rito sa sanlibutan. Kasi hindi nga siya taga sanlibutan. Taga langit si Kristo kapatid. Kaya wag tayong maniniwala kay tulis-tulis. Alam mo, inaralan ako niya ni tulis-tulis. May libreng bigas. Libre yung bigas mo, no? Makikinig ka lang ng doktrina. Kaya lang, ang masakit kapatid, no? Hindi ko kayang ipagpalit si Kristo sa bigas, kapatid, no? Diyos ko si Kristo at naniniwala ako sa Biblia nakasulat, Diyos si Kristo, nagkatawang tao. Alam mo kapatid, no? Hindi taga sanlibutan si Kristo. Ganito ang sabi sa aklat ni John ng 8:23. Ganito ang ating mababasa. At sa kanila'y kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Yan, sabi ni Kristo. Taga-taas ako, hindi ako taga-ibaba, no? Sabi niya, kayo'y mga taga-ibaba, at ako'y taga-itaas. Kasi taga-langit talaga si Kristo, kapatid. Kasama na siya ng Ama. Yan. Sabi niya, at sa kanila'y kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanlibutang ito. Ako'y hindi taga-sanlibutang ito. Ako'y hindi taga-sanlibutang ito. Yan, sabi ni Kristo. Kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Yan. Kayo'y mga taga rito sa sanlibutan. Ako, hindi ako taga rito sa sanlibutan, sabi ni Kristo. Kasi bakit? Kasi si Kristo, taga-langit talaga siya. Siya kasi Diyos siya na nagkatawang tao.
Yan, sana naunawaan nyo mga kapatid. Salamat.